video natin ito mga boss, pag-usapan natin yung paggawa ng dynamic block. Malaking tulong ito mga boss para mapabilis yung paggawa ng plano o kung ano man yung ginagawa natin sa AutoCAD, no? Halimbawa mga boss, itong mga furnitures na ito, no? Nilagay ko na lang dito, galing siya rito. Ang unang step mga boss para makagawa tayo ng dynamic block, kailangan nating gumawa ng ordinary block. Nung mga nakaraang video mga boss, na-discuss ko yung paggawa ng ordinary block. I-replay din natin dito para kahit paano, kasi kailangan nating gumawa muna ng ordinary block para makagawa ng dynamic block. Halimbawa, etong mga ito, gagawin ko munang ordinary block. Ang command dyan, B for block. Lagyan natin ng pangalan. Halimbawa, sofa. Pick points. Pick ko dito. Select object. Select ko yung sofa. Kailangan mga boss, kung naka-check ito, itong open in block editor, kailangan i-off muna natin ito, no? Kasi ordinary block muna ang ginagawa natin, no? Then, okay. So, yung sofa, nagawa ng ordinary block ito, no? Halimbawa, ito naman, B for block uli. Lagyan natin ng pangalan. Halimbawa, table. Tapos, pick points. Pick natin sa gitna. Halimbawa, dito, no? Select object. Okay. So, meron na tayong block na table, no? O ito namang kama natin or bed. B for block uli. Name, halimbawa bed. Pick points dito. Select object. Select natin yung bed, no? Then okay. So meron na tayong mga ordinary block nitong tatlong ito. So para malaman natin yan, i-type natin yung I. Insert, no? So, ito yung mga boss, oh. Bed, table, sofa, no? So, ito yun, oh. Idadrag ko lang para makita natin. Ito mga boss, ordinary block na ito, no? Ayan yung paggawa ng ordinary block. Itong tatlong ito, gagawin nating dynamic block ngayon. So, paano natin magagawang dynamic block ito? Iwan ko muna yung isa kasi ito, ordinary block na ito, no? Gagawa na tayo ng dynamic block ngayon. I-type lang natin yung D uli, na. This time, i-open na natin ito. Open in block editor. Ayan, na. Pero lagyan na natin ng pangalan ng hindi na ordinary block. Lagyan natin ng pangalan yung dynamic block natin. Halimbawa, furniture. Ayan, na. Lahat ng furnitures pagsasama-samahin natin. Pick points, pick tayo rito sa gitna. Tapos select object, select ko dito. Tapos i-check na natin ito, gaya na sinabi ko kanina, no? Kanina kasi nung ordinary block, hindi naka-check ito. Ngayon, naka-check na. Open in block editor. I-okay na natin. Pupunta tayo ngayon dito. Kung napansin nyo, na? Ganito na, naging gray. Tapos meron na tayong ganito. Dito, this time, gagamitin natin dalawa muna, itong visibility at itong base point, no? So, gamitin natin itong base point. Mag-click lang tayo rito kahit saan ang gusto nyo. Yan, no? Basta malapit dito. Tapos, click natin yung visibility. Ayan. So, click lang tayo uli dito. Ito na, no? May lalabas na ganito. So, para makita natin yung dialog box, ito pala, nakaganito siya, no? Para makita natin yung icon, mga boss, hindi default ito. Click ko lang ito. Kailangan makita natin itong visibility stage, no? Ito. So, click natin yung visibility stage na ito.
Tapos, dito sa nakikita natin ito, pindutin lang natin itong rename. O, lagyan natin ng name, no? Unahin na natin itong table. O, type ko na lang kahit na T na lang, no? Tapos, after ng rename, pindot ako ng new. Tapos, type ko naman S para sa sopa. New uli. Para sa bed naman, o type ko B. So, ito na yung mga yon, no? I-okay ko siya once na nagawa ko yon. Ngayon, ang susunod na gagawin natin, kukunin natin dito yung, ito kasi table ito, no? Kukunin natin yung T. Tapos, ito na siya. I-explode natin. Kasi nga ito, block ito, no? I-explode natin. I-type lang natin yung X. Then enter, naka-explode na. Ang susunod, kukunin natin ngayon yung S. Ayan, na? Dito. O, kunin naman natin ngayon yung sopa. Pansinin nyo nung in-explode ko, nawala, o, no? O, ngayon ang gagawin natin, ito namang sopa, explode na rin natin. Ayan. Susunod kunin natin yung B naman. O, nung in-explode ko, nawala yun, no? O, punta tayo sa bed. O, i-drag ko rito. Pagkatapos, i-explode ko na rin ito. Ayun. And then, i-close editor na natin. Itong check na ito, pipindutin na natin. Then, save the changes to furnitures. Click yung save. Ayun. So, ang mangyayari mga boss, babalik tayo ngayon dito na, no? Once na nakabalik na tayo rito, pwede nyo nang i-close ito. Ayan, na. Ito ngayon mga boss, dynamic block na ito. So, paano natin malalaman ngayon na ito, dynamic block na? Pag pinindot ko ito at nagpindot ako rito sa triangle na ito, mapapansin nyo, merong TSB. Yung sinave natin kanina, no? Pindutin ko yung S. Napansin nyo mga boss, nagbago siya, o, naging sopa siya, o, no? Click ko siya ngayon. Pindutin ko ulit ito. B. So, yung bed naman ang lalabas niyan. O, naging bed siya mga boss, o. So, ibig sabihin, sa dynamic block, lahat ng furniture, hindi lang yung sofa, bed, table. Kung gusto nyo, yung iba pa rito, halimbawa, itong kitchen sink, no? Itong gas range, water closet, lavatory. Pag sama-samahin nyo, sundan nyo lang yung concept o yung step na ginawa natin, pwede nyo pagsama-samahin, no? So, ayan yung kagandahan ng dynamic block, no? Halimbawa, ito, alisin natin yung bed, change natin. Halimbawa, table uli. Ayan, no? So, kumbaga sa ano, na-group siya, no? Hindi kagaya ng ito, individual block lang ito, no? Ito, grupo yung block niya. So, isang block lang nakikita natin, pwede tayong pumili ng marami. Ayan, no? So, naka-save siya kumbaga, no? So, ang paraan na ito, lalo na pag malalaki yung project mga boss, yung ginagawa nating plano, kailangan natin ito para mapabilis, no? Halimbawa, yung gagawin nating dynamic block, yung mga anilyo, no? Yung mga stirrups, lateral ties. So, iba-iba yan, no? Merong malaki, merong maliit. O halimbawa, yung mga bakal ng puting. O yung mga bakal ng wall puting, column puting, yung mga bakal ng biga. So, pwede natin gawing dynamic block yan, no? So, ang mangyayari, pag sasama-samahin na natin yung mga yon, o kaya yung mga block ng mga sa electrical, no? So, marami yon. Pag sama-samahin nyo lang para mapabilis yung paggawa natin ng plano. Okay, ayun lang mga boss, na kung nagustuhan nyo itong topic natin dito sa dynamic block,
Huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala no, yung subscribe. Pero isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.